Magandang araw mga kabayan. Trading psychology tayo, no? Paano ba mag-isip tulad ng isang successful na trader? Pag-usapan natin ngayon. Maraming traders na laging naghahanap ng perfect strategy. So lahat naman gusto ng perfect strategy. Pero kahit gaano kaganda ang strategy, kung mali ang mindset, sigurado talo ka pa rin. Sa video na to, pag-uusapan natin ang trading psychology, kung paano mag-isip tulad ng isang successful na trader. Ano ang trading psychology? So, basically, ito yung kung paano ka mag-isip sa pag-trade. Andyan yung mga feelings mo, andyan yung emotion. So, kasama dito yung disiplina, pasensya, at ang decision making mo. So, kung paano ka mag-adapt sa kasalukuyan nangyayari sa market. Madalas hindi strategy ang problema ng mga traders, kundi kung paano sila mag-react sa kasalukuyan galaw ng market. Biglang baba, biglang taas. So, kailangan pasensyoso ka at lagi ka lang maghintay. Ito yung mga emosyon na sumisira sa trading, no? Tatlo yan. So, andyan yung takot. Kasi minsan andyan na yung tamang andyan yung strategy mo, no? Pero natatakot ka pa rin pumasok, click ng enter mo sa pag-trade kasi nga iniisip mo baka mamaya biglang bumabato ang laki ng talo ko. So andyan yung takot, tapos andyan din yung pagkuha agad nung panalo mo kasi iniisip mo baka mabawasan pa, alam mo yun. So yun yung isa sa mga sumisira sa pag-trade, no? Yung takot. So pangalawa dyan, yung alam mo yun, yung katakawan, no? So mga tao, no, usually naghahangad ng marami yan. So pag nakita nilang kumikita sila, umaangat yung green, umaangat yung yung candle, tapos minsan huminto na, pero dahil gusto mo mas marami pang panalo, hindi ka pa lumalabas. So pangalawa yan, no, yung pagiging greedy ng tao. So yung pangatlo natin, yung revenge trading. So andyan yung alam mo yun, yung paghiganti mo dahil natalo ka, ang laki na ng talo mo, mga ilang unang, let's say, unang 5 trade mo, puro talo yan, malalaki na. So gusto mo mabawi yun. Para lang gumanda yung feeling mo, kailangan mabawi mo yun, no? Pero ang hindi mo napapansin, nagre-revenge trading ka na. So dahil gusto mo makabawi, trade ka lang ng trade. Minsan naglalagdagan pa yung pag-trade mo, lalong lumalaki yung talo mo. Tapos minsan nawawala ka na sa strategy. So basta trade ka lang ng trade. Gusto mo kasi gusto mo pag umangat siya, nandun ka. Ang hindi mo alam, hindi mo nakikita na pababa na siya ng pababa, no? Red na. So yun yung pangatlo natin, yung revenge trading. So wag natin gagawin yan. Pag natalo ka, siguro mag-relax ka muna, so mag-chill ka, pilitin mo mawala yung alam mo yung feeling mo na gustong mong makabawi. So relax ka lang, mag-chill ka, siguro magkape ka muna or anything na makapag-refresh sa'yo. Okay? Isa dyan yung disiplina at pagtsatsaga. So kailangan, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan natin ng disiplina. Ayan, pagtsagain mo lang na maghintay, ganun, hanggang sa dumating yung tamang yung magandang strategy, na kasi may strategy ka naman. So hintayin mo yun na dumating na ando yung A quality setup na hinihintay mo bago ka mag-trade. So pasensya, ang market ay parang dagat yan. So hindi mo kontrolado ang galaw ng market, hindi mo kontrolado yung alon niya. So kailangan mo lang ng sabayan. So para ka nagsiserve, so sabay ka lang sa alon, hindi pwedeng salungatin mo siya kasi nga
hindi mo naman alam kung ano mangyayari, kaya kailangan sumabay ka lang sa alon. Risk management mindset, so natakil na natin yan recently sa ating video, no? Risk management, importante yan. So ang winning mindset ay laging inuuna yung pagkatalo ng maliit kaysa sa kumita ng malaki, no? So yan yung mindset. Pag nag-start kang mag-trade, isipin mo na ito lang yung kailangan kong matalo. Pag natalo na tong araw na to, stop na. Okay, so kailangan i-mindset mo muna yung talo mo, kasi pagka na-accept mo yun, so hindi ka magre-revenge trading. Alam mo na ito lang ang talo ko, so okay na ako. So hindi siya masyadong masakit. So kailangan mo munang malaman yung kailangan mong patalo, yung kayang-kaya mong matanggap, no? So ito yung mga tips para maganda ang trading psychology na. So para mapabuti yung trading psychology na, ito yung mga kailangan mong subukan. So pre-trading routine. So bago ka mag-trade, siguro kailangan mo munang i-relax yung mind mo. Tapos kailangan mong i-remind kung ano yung mga kailangan mong gawin. So not to revenge trading. So kailangan yung equality setup lang, mga ganun. Ito lang kailangan kung matalo. So i-refresh yung mind mo, kailangan relax ka lang. Okay, tapos yung pangalawa, yung trading journal. So importante yan na nire-record mo yung mga ano mo, yung mga yung bakit ka natatalo, o kung saan ka nanalo, anong oras ba yan, ano bang meron dyan kung bakit ka natalo, ano bang meron bakit ka nanalo. So maganda yan, i-record mo lang yung mga ano mo. Okay, so detach from outcome, huwag masyadong maapektuhan sa wins or losses. So yun nga, tulad ng sinabi ko, kailangan alam mo kung magkano lang papatalo mo para hindi ka masyadong apektado pagka natalo ka, no? Yun din, pagka nag-green, nananalo ka, matutong lumabas kapag huminto na, hindi yung maghahangad ka pa ng madami. So kung magkano lang yan ang maibigay, out ka na. At least meron ka ng kinita kahit magkano lang, at least hindi talo, diba? So kapag kailangan lumabas na, huwag maghangad ng marami. So kung gusto mong maging consistent at profitable sa yung pagte-trading, no, ayusin mo muna ang isip bago ang strategy. So andyan yan, pagsasamahin mo yung strategy. So pero importante yung pag-iisip, kasi nga siya yung pinaka tools mo, no, sa pag-trade. So mindset talaga, kailangan maayos yung psychology trading mo. Okay, so mindset over method yan. So kung nagustuhan mo itong video na to, like, share, at subscribe ka lang, no, para sa mga paparating pa natin mga video. So ako si Brian para sa Kabayan Day Trader, at tandaan, sa trading, control your mind, control your trades. Okay?